Scorpio. Yan. November 16 to 22. Yan. November 16 to 22. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yon, lahat ng reading ko po dito ay timeless. Ang importante ay kung kailan makarating sa'yo ito. Ibig sabihin, siguro yun yung tamang timing para ma-receive mo yung mga messages na nandito. Okay? So, gawin mo lamang guide dito. Ito ay general reading only. Kung saan man tutugma sa'yo, take only what resonates. Pwedeng sa love life, pwedeng sa career, sa financial. Oops. Sige, kunin na natin yung 6. Baka sinasadya talaga mahulog yung 6. Supposed to be 5 lang eh. Meron ka fair man, unicorn, yoke, handshake, angel, at saka finger. So, saan nakaturo yung finger? It could be na nakaturo siya sa yoke, sa unicorn, or sa fair man. Okay? Ito, huwag na natin lagyan ng gender to. O ano man ang gender ninyo. Dealing sa relationship, o hindi binanggit specific kung anong klaseng connection to. Pero itong person na to, it could be na meron siyang fair, could be fair-skinned, blonde, gray, white hair. O baka foreigner. Or tisoy-tisay. Or pwedeng may uban na, nag-bleach, whatever, no? Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Ito yung situation na yun na parang ina-advisean ka nitong barahan na to na gamitin mo yung pakiramdam mo. Gamitin mo yung intuition mo. Especially kung meron ka mga gustong baguhin, no? Kasi yun yung indication niya eh. Makakatulong na gamitin mo yung intuition mo pagdating dito sa sitwasyon na to. Ang tinuturo ng finger either yung yoke eh. At to kasing finger is warning. Ayan the finger is warning you of a problem either now or in the near future. So, malapit na to. If ever man na may darating sa'yo, problema, near future na raw ito. And parang ang direction kasi niya kanina is nakaharap sa yoke. Itong yoke naman ay tungkol sa mga situation na nakaka-frustrate. Nakakadismaya. Or yung mga situation na parang wala kang magawa kasi tied down ka. Okay, since yun yung binabanggit dito. Tapos pwede rin naman na yung handshake. Ngayon, itong handshake na ito is someone na, meron kang makikilala eh. Baka ito yun, yung person na fair-skinned or light-colored hair. Baka siya yun. Kasi itong handshake is may kinalaman sa encounter. Pag pwedeng makikilala mo, magkukrusang landas ninyo. Kasi encounter siya, meeting. Stranger daw eh. And ang sinasabi dito ay importante itong encounter na to. Pagtatagpo na to, pagkukrus ng landas. Whether makikilala mo by accident or alam mo yun, ipapakilala sa'yo. Pero kasi kung tinuturo ng finger yun,
ay ang finger is warning about a problem, no? Pwede rin namang hindi. Na-associate ko lang since kung saan kasi nakaturo malapit yung finger. Okay? Ngayon, when it comes to, ito naman, yung angel naman, ito ay spiritual guidance. Oo, just in case na kaya nga maganda sinabi ng unicorn, gamitin mo na lang yung intuition mo eh. Kasi itong intuition na ito, naniniwala ko na ito ay God-given. Bakit naman tayo ipapanganak na bibigyan tayo ng ganito kung hindi ito gift, 'di ba? So ako personal na ano ko, paniniwala ko, opinion ko 'yun. Naniniwala ako na yung intuition natin ay ibinigay sa atin 'yan para ilayo tayo sa kapahamakan. Kasi ako nung bata ako to sinishare ko lang sa inyo. Yung nung bata pa ako, yung intuition ko talaga, yan yung nagliligtas sa akin maraming beses na sa kapahamakan. Kaya ako nagre-rely dyan. Kumbaga natatak sa ano ko yun eh. Nakalakihan ko yun eh. Actually, kahit nung lumaki na ako, ganun. Kaya ako nagre-rely ako sa intuition ko. Hindi ko sinasabi na yung intuition natin ay 100% na walang paltos yan. Ibig sabihin, hindi ko sinabing 100% accurate yan, hindi ko sinabi na 100% na laging tama, pero at least, di ba? 98%, 90, 85, may tulong pa rin yun. And naniniwala nga ako na yung intuition ay likas sa atin yan. Na yan ay regalo sa atin. So, ang sinasabi dito, merong spiritual guidance. Iga-guide ka ng angel mo. Ayan, angel yan, specific. Oh. Lalo na kung ikaw ay devoted sa specific angel. Ako, kagaya ko, malit pa lang ako kay Saint Michael na ako nagdadasal. Kay Archangel Michael, tsaka sa guardian angel ko. Kasi, yun yung unang-unang dasal na natutunan ko eh. Tinuro sa akin nung maliit na bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Diba? Kung alam nyo yung prayer na yun, yung Angel of God, may guardian dear, yan. Hindi ko alam anong pangalan nun eh. Basta ito ay mapuprotektahan ka daw from harm. Okay? Siyempre, mag-ingat pa rin tayo. Ano yan eh, matik yan. Pero, lahat naman tayo may guardian angels. No? So, ibig sabihin, hindi ka naman basta-basta mapapahama kung ikaw ay guardyado, guided. Okay? Lalo na kung mataas yung intuition mo, malakas. No? So, Scorpio, check na natin. Other messages, makukuha natin dito sa tarot cards. No? General messages only. Kaya, kagaya nga ng sabi ko, kung saan man nagtutugma sa inyo to, sa love life nyo man or hindi, kayo nang bahala. No? Hindi ko rin controlled kung past, present, or future energies man yung masagap ko rito. Ako mensahero lang. Kung ano na yung makikita ko sa cards, mapapakiramdaman ko gamit yung intuition ko. Yun lang yung ibabahagi ko sa inyo, i-share ko sa inyo dito, sa abot ng makakaya ko. Ano yung nasasagap ng antena ko, charot. And by the way, kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, no? At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Banggitin ko na to, baka magkalimutan pa tayo. At maraming salamat din dun sa mga nag-avail ng membership, subscription, mga nagpapadala ng Star Super Thanks, yung mga laging masipag mag-share ng mga readings natin, no? Sharing is caring, pati na rin yung mga masipag mag-comment dyan, mag-like, mag-heart. At saka yung mga suki natin sa private reading. By the way, kung gusto nyo ng private reading ko, no, ina-announce ko yan or kahit minsan wala akong announcement kung ano yung next available schedule. Sa FB page ko lang yun. Purple Teen, one and only official, yung may blue check na Purple Teen.
walang blue check, hindi po ako yon. No? Sabihan ko na rin kayo na marami pong impostor nagpapanggap na page ko. Paano nyo malalaman yung orig sa fake? Yun nga, unang-una, verified, purple tin may blue check. Pag walang blue check, hindi ako yon. At saka, hindi po ako, never, take note, never akong nag-friend request, never akong nauunang mag-message para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. Yung mga peke, ganun yung gawain nila. Sa iba't ibang platforms, meron ng mga ganun. Okay? So, kayo mismo, diretsong magsadya sa akin, magmensahe sa akin. Kung interesado kayong mag-book. By the way, hindi ako sumasagot sa mga comments kasi lahat naman ng mga yan lagi kong sinasabi. Sa intro, sa huli, lagi rin nakalagay sa description, nakasulat dyan pati link. Tatap nyo na lang yung link, mapupunta na kayo dun sa official na page ko. By the way, meron din pala akong other channel at saka page, Teen Arcana. So sa ngayon, as of this month, nasa 11K followers na yun. Okay? Yun, ako rin yun. So, yung mga nahugot natin sa mga tarot cards mo, meron ka dito Ace of Swords, meron ka Nine of Swords, the Tower, Seven of Pence, reversed, Six of Swords, and Seven of Swords. So, swords. So, maraming air signs energy dito. Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin namang may earth, pero more on, ma-air. So, kapag sinabi nating suit of air, ito yung area ng yung mga iniisip natin. Yung mindset natin, yung mga conflicts. Yan, mga isipin, mga problema. Actually, sometimes communication. Ito yung area na laman ng isip natin So, yun na nga, if ever naman na magkakaproblema dito, you have the Ace of Swords, no? Pretty confident ako na masusurvive mo to, malalagpasan mo, by the way, makakaisip ka ng solution dito. Sa kung ano man yung magiging problema mo dito. Okay? Gaano man yan kahirap. Nakikita ko rin na maaaring may improvements kasi you have the Ace of Swords combination mo sa Six of Swords. Okay? So, ayan. Sa tingin ko may mga bagay na mabibigyan ng clarity, mariresolba. Ace of Swords yan. Whether in general yan or sa love life mo. Okay? Nakikita ko rin na matatapos na rin tong mga pinoproblema mo, mga isipin mo, mga nagto-torture sa'yo sa gabi. Kasi ito ay card ng overthinking, hindi makatulog. Fears. Kawalan ng peace of mind, ito yun So, nakikita ko ay masosolve na yan with the Ace of Swords, no? So, eventually, huhupa na tong mga to. Unti-unti kung naghahanap ka ng kasagutan, katotohanan, yung clarity, yun, dala-dala ni Ace of Swords dito. Kaya, etong period of restlessness mo na ito masusolusyonan na yan By the way, Ace of Swords, pwedeng ito ay may kinalaman sa taking action or decision. Baka meron kang importanteng decision na gagawin.
Kung naghahanap kayo ng katahimikan, ito yun eh. Kasi itong si Six of Swords is transitioning siya from rough waters to, ayan, peaceful waters. Nakikita nyo naman dito sa image. No? O, pwede naman itong paglalakbay para sa iba sa inyo. O transitioning, yung tipong magpapalit eh. Meron something dito na magpapalit ng kalagayan from magulo to mas matahimik, no? Kaya ang sinabi ko may improvement eh. So ayan, ito ay magandang balita para dun sa inyo na mga naghahanap ng malilipatan. Better job, better tirahan, okay, better partnership, pwede rin naman. Sabi ko nga, general reading to kung saan nag-relate sa inyo yan. So, may gulpi di gulat eh. Gulpi di gulat talaga. Kasi may panggulat dito sa tower mo. Feel ko lang, dear, hindi mo na to talaga maiiwasan. Oo. Feel ko lang. Hindi ka na makakailag talaga rito. Okay? When it comes to, pumasok lang, nag-register lang agad sa isip ko. Nung sinabi ko na hindi mo na to maiilagan, parang ang pumasok sa akin is something na may kinalaman sa person. Baka ma-fall ka uli, Scorpio. Ano ba to? Falling in love or falling into a trap? Kasi may importanteng person dito eh, naalala mo? Maaaring ma-meet mo, darating sa buhay mo. Baka yan yun. Nakatakda talagang ma-meet mo, mag-cruise yung landas nyo. Sabi ko nga, encounter yan eh. Oh, hindi mo na maiilagan to, whatever ito, tintukoy ni Tower, whether sa love life yun or hindi. Oo, pero mukhang may, kasi alam naman natin yung Tower, mukhang may shake up talaga na mangyayari sa'yo, like may pagbabago. Kung if ever na konektado man yung person na yun na makikilala mo sa magiging pagbabago sa buhay mo, sa sitwasyon mo. No? Merong energy dito ng hindi mo na, ewan ko, parang maaaring hindi mo na hintayin with the Seven of Pentacles. Kasi pwede ngayon na naiinip ka na rito eh. Kung dapat ka pa bang maghintay. Ano ba to hinihintay mo na to? Pera, opportunity, rewards, resulta. Or pwedeng parang nag-invest ka dito, nag-aksaya ka ng energy mo, oras mo, or pera, resources, whatever, binuhos mo rito, pero maaaring hindi magbunga ng kagaya sa kung ano yung ini-expect mo na result. Okay? Pwedeng ganun. Parang nasayang lang yung pwedeng nasayang lang, hindi nagbunga yung mga yung itinanim mo. Ano man yan. Seven of Swords. Okay. Yung Seven of Swords kasi may kinalaman sa diskarte mo eh. Okay, nafe-feel ko lang, pwedeng itong diskarte mo na to, pwedeng hindi mag-work to. Yun lang yung nararamdaman ko rito. Baka kailangan mong
makaisip ng iba pang diskarte bukod dito. Sa diskarte na to. Kasi mukhang hindi siya hindi uubra. Or meron ditong someone na parang mabubulilyaso yung modus niya. Alam mo yun, parang mabubuko yung kalokohan na ginagawa. Whether ikaw to, yung person na nakaka-deal mo. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa reading na to. Sana makatulong sa'yo to. Gawin mo lamang, guide. Godspeed. Take care, babush.